Nakaugalian na ng mga Katoliko ang pag-aayuno at pag-iwas sa pagkain ng karne tuwing Semana Santa. Kaya naman tumataas ang demand ng gulay at isda na nagre-resulta sa pagtaas ng presyo ng mga ito. Makibalita tayo live kay Donna Timbal Sinahon ng GMA Davao. Donna. Mark, nagtaas ang presyo ng gulay at isda dito sa Davao City. 30 piso kada kilo ang itinaas ng isda dito sa Davao kumpara sa mga ordinaryong araw. Dahil ito sa pagtaas ng demand ng isda kasabay ng pag-iwas ng mga Katoliko sa karne ngayong Holy Week. Pero ayon sa mga tindera, hindi pa naman gaanong mataas ang demand ng isda kaya sapat pa ang supply. Pero nangangamba silang baka magkaubusan lalo sa Biyernes Santo. Nasa 180 pesos na ang kilo ng matambaka mula sa 150 pesos. Ang galunggong at mackerel na dating 110 pesos ngayon 140 na. Ilan lamang ito sa mga mabentang isda dito sa lungsod lalo ngayong Holy Week. Maging sa ibang bahagi ng bansa, ramdam na rin ang pagtaas ng presyo ng mga isda at gulay. Sa farmers market naman sa Quezon City, nagmahal na rin ang gulay. 90 pesos na ang lettuce na dating 70 to 80 pesos. 40 pesos ang kamatis na dating 30 pesos. Ang dating 80 pesos na kalamansi, 100 to 120 pesos na ngayon. Malaki rin ang pagtaas sa presyo ng isda. 120 pesos per kilo ang galunggong na dating 90 pesos lang. Ang dating 80 pesos na tilapia, 100 hanggang 120 pesos na kada kilo. Ang bangus, 150 pesos per kilo ang dating 120 pesos. 400 pesos per kilo naman ang hipon na dating 350 pesos. Pati baboy nagmahal sa farmers. 195 pesos kada kilo na ang dating 190 pesos. Nagsimula na ring tumaas ang presyo ng gulay at isda sa ilang pamilihan sa Ilocos Sur. 5 hanggang 10 pesos ang tinaas sa presyo ng lahat ng klase ng gulay. Tumaas naman ang presyo ng mga isda. Ang dating 250 hanggang 280 pesos na kada kilo, 350 hanggang 380 pesos na ngayon. Mark, dito sa Matina Public Market, marami-rami na rin ang bumibili ng isda na ihahanda ng mga Davaoenyo ngayong Kwaresma. Paalala ng otoridad na suring mabuti ang bibili ng isda at tiyaking sariwa ang mga ito. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Donna Timbal Sinahon, nagbabalita, Pilipinas.